choreographer na si Richard. Siya raw ang Pinoy Spider-Man. Ang paborito lang naman niyang akyatin, mga nagtataasang billboard. Nito lamang Huwebes, muling hinamon ni Richard ang kanyang sarili. Susubukan naman daw niyang akyatin ang 80 talampakang billboard na ito sa Makati. Pagdating sa bandang gitna, napatigil sa pag-akyat si Richard. Lumakas kasi ang ihip ng hangin. Pero nung kumalma na ang hangin, nagpatuloy siya. Ilang sandali pa, narating na niya ang tuktok ng billboard. Hindi naman naitago ng mga nanood ang kanilang takot at pagkamangha. Matapos maakyat ang billboard, panibagong hamon naman kay Richard ang makababa ng ligtas. Pero makalipas lang ang 3 minuto, muli siyang nakaapa sa lupa. Medyo hindi ako pamilyar. So ginawa ko na lang yung aking magagawa bilang spider, no? Ako yung natakot sa kanya kasi baka may tendency madulas siya. Actually talaga, pag umakyat sa billboard, ganyang kataas, dapat talaga may harness. Delikado talaga. Ganun siya katapang. Talagang Spider-Man of the Philippines. Ito yung comics ko for 2 years. Sa nakakalulang paraan din, ipinapakita ni Alex ang paghanga niya kay Spider-Man. Pero mas safe daw ito sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga Spider-Man merchandise na umabot na ngayon sa nakalululang halaga daan-daang libong piso. Katunayan, sa dami nito, kinailangan niyang magpagawa ng isa pang kwarto. Mula posters, collectible cards, DVDs, comic books, t-shirts, at daan-daang Spider-Man toys. Lahat meron siya. Ito yung first toy ko na binili, Iron Spider-Man, which represents a story in the comics. So, binili ko siya. I realized that the historical aspect of the toy in terms of how the cultural icon Spider-Man is. Tapos, the toys reflect what's happening in the comics. So, lahat na nababasa ko, nanonood ko, may toy form or statue form. So, doon ako nagkaroon ng interest sa pagko-collect. Si Alex at inspirasyon daw niya sa kanyang trabaho, si Spider-Man. With great power comes great responsibility. So it means that if you're privileged enough or given like a leadership role or if you're gifted, you have to be responsible enough. You have to do good. Bago pa nagpakitang gilas si Spider-Man sa pelikula at sa telebisyon, una muna siyang iginuhit ni na Stanley at Steve Ditko taong 1962 sa comics. Lumalabas si Spider-Man na talagang tumatak sa tao, yung sinasabi niya, with great powers comes great responsibility. Lahat ng tao ay nakaka-relate dito. Pero alam nyo bang isa sa mga nagdo-drawing kay Spider-Man, Pilipino? Si Stephen Tubong Morong Rizal. Matapos daw maispatan ng Marvel Comics ang kanyang mga drawing sa ibang comic books noong 2007, hindi na raw siya pinakawalan pa. Binigyan nila ako mga covers muna ng Spider-Man. Siyempre natuwa ako kasi natupad yung pangarap ko. Tapos yun, binigyan na lang nila ako ng mga ilang issues lang na Spider-Man. Hindi tulad ng ibang superhero, hindi raw basta-basta iginuguhit lang si Spider-Man dahil acrobatic daw ito o maraming galaw. Kaya ang laruang Spider-Man ng kanyang anak, ginagamit niyang modelo
medyo mahirap gawin kasi si Spider-Man, swing siya na swing. Tapos medyo iba yung action pose niya eh. Yung mga kakaiba, hindi naman natin usually makikita sa ibang superhero characters. Dito sa Pilipinas, nagdo-drawing si Stephen. Pero ang kanyang mga likha, ini-email sa Amerika. Kumikita siya ng mula $70 hanggang $100 kada pahina ng kanyang naidodrawing. Ang 31 anyos namang si Jing, karapat-dapat din daw bansagang Spider-Man. Dahil ang kanyang mga alaga, buhay na buhay at gumagapang na mga totoong gagamba. Naengganyo raw mag-alaga ng mga gagamba si Jing para kontrahin ang malaking takot niya noon sa mga ito. At hindi lang basta mga gagamba ang kanyang inaalagaan. Mga nakakatakot na tarantula. Isa sa pinakamalaking klase ng mga gagamba. Meron siya ngayong 15 adult tarantulas at ilang slings o yung maliliit pa. Ayan, nag-flick siya. Yun ang medyo delikado. Yun yung makate. Ito yung mga balahibo. Yan yung makate. Kumbaga, hindi ka nakakatakot na makagat ka. Pero hindi naman nakakamatay. Bukod daw sa pantanggal niya ng stress ang pag-aalaga ng gagamba, pinagkakakitaan na rin daw niyang mga ito. Kada isang itlog daw ng tarantula naglalaman ng 800 hanggang 1,000 slings na naibibenta niya ng 800 pesos kada isa. Ito yung anak nung Brachypelma albiceps. 1.5 cm na siya. Pag maliit, hindi ka nakakatakot, di ba? Dahil maliit pa nga siya. Parang langgam lang, parang mungga-munggo lang siya yung size. As habang lumalaki, hindi mo na napapansin na parang masasanay ka na hanggang sa lumaki na siya, parang okay pala. Hindi pala nakakatakot. Sabi nga sa Spider-Man mismo, with great power comes great responsibility. Kaya kung anumang kakayahan at kapangyarihan meron tayo, may kaakibat itong responsibilidad. Kaya gamitin ng tama. Susunod. Stop, look, pakinggang mabuti. Dahil ang mga sikat, kaboses nila. Hindi ka nasisikatan ng araw. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. As an all-day TV watcher, an all-night channel surfer, a die-hard team supporter, a super cartoon lover. there's only one